Good afternoon, everyone. Before anything else, I hope that everyone is safe and dry. Tingin mo yung katabi mo, baka pasado yung paa niya. Lumusong sa baha. Um, we're gonna talk about Sabbath today. We're gonna talk about rest. Okay, and in so many ways, ironic because probably for some of us, this is the most restless week, um, at least this year. Okay? Because of the rain. Because of nabaha. Meron ba dito na baha kayo? And probably lubog pa din ngayon. And again, when we talk about rest, what is our idea of rest? And like what I'm saying, baka naman ako lang yun, baka ako lang yung restless because our family po went on a trip. So, Monday night, so wala kami sa bahay. Wala ring bantay doon. And ang lakas nga daw ng ulan. So, kami ni Carmen, while having dinner, tinignan namin yung CCTV. Okay, CCTV sa, meron akong 35 rooms. So, CCTV 1 na yan. Doon sa may living room. And wala kaming magawa as we see the water flowing inside. And wala, we cannot ask for help because may gawain Manila ay lubog din lahat. So, imagine that we went on a family trip to have rest and we cannot have that rest because our mind is there. Okay, naisip din namin, ako, paano na naman yung Marilaw may gawain? Sigurado may mga tao na naman kailangan tulungan, suportahan, pag-pray. Nasaktuhan pa na wala kami. And I thank the Lord because sakto itong word niya for not just for me, but for all of us. And yung mga nabaha po sa bahay namin, hindi naman sa mahal talaga, but most of it ay mga libro na hindi na mapapalitan. Kasi, for example, merong isang favorite na book si Ewell, it's called The Scrambled States of America. He really loves that book, bata pa lang siya. So, ang ginawa namin, sumulat kami sa author, kay Lori Keller. Sabi namin, we really love your book. So, si Lori Keller, nagpadala ng mga libro. The author herself, from the States, nagpadala ng mga libro. Ang dami, kasi may mga dedication pa to Boaz, Olivia, to you. All of those are gone right now. So, pagdating namin sa bahay, talagang grieving na lang kami. Nagtinginan kami ni Carmen. Kasi parang wala na kaming magagawa, right? And um, so we really need this rest, all of us. And maybe it's not flood related to all of you, to some of you, but I believe that the word of the Lord will encourage us today. Okay, so tayo Hebrews chapter 3, verse 7 to 12. So last week we read 1 to 6. Today we will read 7 to 11. And then we will read parts of chapter 4. Hebrews chapter 3, verse 7. Let's read it together. 3, 2, 1, go. Therefore, as the Holy Spirit says, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion on the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test and saw my works for 40 years. Therefore, I was provoked with that generation and said, they always go astray in their heart. They have not known my ways. As I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Lord, we thank you. I pray that all of us, Lord, will just lie down in your green pasture, Lord. I pray that your word will encourage us. I pray your word will give us rest today. Salamat, Lord. Thank you, God, in Jesus' name. Amen.
So this is a continuation nung preaching natin last week where we talked that Jesus is the greater Moses. And one verse 6, there are the writer of Hebrews. Pwede bang po ba tayo ito parang sasayaw dito sa bakas, baka mag-cha-cha. Ganun, yeah. So, 1 verse 6, and we talk about how Jesus is the greater Moses. And then, now continuing on. Kasi merong binanggit yung writer ng Hebrews. And again, to recap lang what happened, sino ba si Moses? Si Moses ay pinadala ni Lord para i-rescue yung mga tao na nasa Egypt, Israelites, na nasa Egypt, that's been slave for 400 years. And in so many ways, I think we can say restless sila. Bakit sila restless? Mahirap sila eh. Wala silang pera. Gutom sila. Gutom. Right? Homeless sila. Hindi naman sa kanila yung bahay na yun eh. Kung saan sila naninirahan, bahay yun ng master nila. And most importantly, they cannot do what they want because they're slaves. Right? Hindi sila pwedeng kumain pagka gusto nilang kumain. If they want to sleep, they can't. Oy, ba't ka natutulog? Di oras ng tulog. Oy, ba't ka kumakain? Hindi pa oras ng kain. Oy, ba't ka nakatunganga? Hindi pa yung tumunganga. Right? And now then, Moses led them out of Egypt. So, hindi na sila poor. Rich na sila. In fact, they are the richest in their time. Why? Because God said, oy, kayong mga Egyptians, huwag niyong paalisin yung mga Israelita nang wala silang dala, wala silang baon. So, the masters gave gold to them. So so meron silang dalang mga Tiffany and Company and Cartier, mga naka Louis Vuitton sila. Again, the rich, they're probably the richest during that time. Tapos, pinakain sila ni Lord, they were well fed, right? Eventually, they will own their house. The land will be divided into 11 portions. O sa inyo na yan, paghati-hatian nyo na yan. And most importantly, they can do what they want. They're free. The question is, from Egypt, now they are free, quote unquote. The question is, rested na ba sila? I-mirror natin sa atin, modern times. Kaya tayo nagtatrabaho, it's the same thing. Gusto nating yumaman para makain na din yung gusto nating makain. Para hindi na lang laging, nung bata kami, di ba, magkagalunggong. Ano ba naman yung galunggong ngayon? Hindi na, mahal na yung galunggong, di ba? Favorite sa nila yung, di ba? Parang, ano ba naman yan? Munggo na naman yung ulam, kailan kaya yung fried chicken naman? So, ang goal natin, kaya tayo nagtatrabaho, right? Kasi gusto natin yumaman, gusto natin makain, gusto natin ma-own yung bahay natin. Ayoko na nagre-rent. Gusto ko sa akin na yung bahay. At magawa natin yung gusto natin. In fact, you will hear this once in a while na okay, hindi yung katabi mo yan. Katabi mo, chill lang yan. Okay? Wala ditong workaholic. Okay? Lahat dito ay chill. Okay? Di ba, once in a while, you will hear someone, ano ka ba naman, trabaho? Magpahinga ka naman. Hindi, saka na ka magpapahinga. Mag-iipon ako na mag-iipon. Okay? Para makakain ako at mabili natin itong bahay ito. Pagkatapos nun, baka kapagpahinga na. The question is, again, maaaring hindi pa natin nakuha lahat siya, but one way or the other, probably some of us, meron na yan. My question to you, nakakapagpahinga ka ba ngayon? Again, our idea of rest is that I will go in this state that probably I don't need anyone. I have what I want. I own the house so that I can finally rest. Pero, marami tayong kilala, lalo na yung wala naman sa Lord. Alam niyo yan, nakumpleto sila niyan. Mayaman,
multiple mansions, multiple bahay, multiple business, nakakain na lang gusto nila, mag-abroad anywhere, and anywhere, and whenever they want, and yet they will commit suicide. Bakit? Because we have a false idea of rest. Mali ang isip natin ng pahinga. Sabi ni Lord, doon sa mga taong umalis ng Egypt, therefore, as the Holy Spirit says, and he's quoting Psalms here, today, if you hear his voice, do not harden your hearts as in the rebellion. On the day of testing in the wilderness, where your fathers put me to the test, and saw my works for 40 years. Therefore, I was provoked with that generation. And I said, they always go astray in their heart. They have not known my ways, so I swore in my wrath, they shall not enter my rest. Sa NIV, I swear in my anger, they will never enter my rest. I don't know about you, okay? Yan ang pinaka-ayaw kong marinig kay Lord. Sabihin niya na sa akin lahat. Pero yung sabihin, Rui, sa galit ko sa'yo, never ever kang makakapagpahinga. Ano bang ginawa ng mga tao to? Ba't galit na galit si Lord? Paano tayo magkakaroon ng totoong kapahingaan this morning? Like I said, we have a false idea of rest. Konting mali mo lang, pwede kang matanggal di ba? Yung bago ka pa lang, kaka-interview mo pa lang, ay, bago ka, di ba, intern ka, pagtimpla mo naman akong kape. Pagbalik mo, orange juice. Di ba ba? You're fired. Simple, hindi mo naintindihan. Hindi lang naman doon. But I don't know, something in our generation, time millennials, yung mom ko po, meron man din ng DepEd teacher. Yung mom ko po, since she started working as a teacher, bago ko panganak hanggang ngayon, nandun pa rin siya, principal na siya. So, ilang taon na ba ako? 25. So, 25 years. 25 years na siya. Hindi siya nagpawalan ng work, di ba? Pero tayo, mga sandali lang. Okay. So, may nakikita pa nga ako minsan, di ba, yung parang, ganitong style, di ba? Magpataas ka, tapos mag-resign ka. Ngayon, lipat ka ng trabaho, mas mataas na yung offer sa'yo doon. May nabasa akong gano'n, something. And again, I'm not saying don't do that. I'm just proving the point that jobs are very insecure. So, ngayon, pag limat mo sa isang trabaho, there's a pressure for you to perform, right? Kahit di mo na kaya, kahit may sakit ka na, perform ka kasi baka matanggal ako. O baka pauusan ako itong katabi ko. So, gagalingan ko talaga. People are overworked. I saw ang box kanina lang. Sabi niya, grabe naman, sobrang nakakapagod. Alas 9 yung pasok ko sa Makati. Gigising ako ng alas 5. Sabi niya, aalis ako ng alas 7 para nakarating ng alas 9. So, hindi ako malili. Aalis ako ng alas 5, makakarating ako alas 10 and then repeat. Sobrang nakakapagod naman talaga. Kaya nga one of the good things that COVID gave us is that natuklasan natin yung work from home now. We thank God for that. Na may mga work from home jobs. Na pwedeng naka-off na yung camera mo, tulog ka naman. Technology makes us restless. Why? Kasi okay ka naman di ba? Secure ka naman, magugulog ka sa queen size bed mo. Okay, grabe, bago yung bed ko, queen size bed. Paghiga mo ngayon, nag-Facebook ka pa kasi, nakita mo yung kaklase mo, thank you Lord for my king size bed. Di pwede, dapat parehas lang kami. Bumili ka ng king size bed, di mo alam, meron pa ng king of king size bed. So di ba, parang technology is making you, bakit siya may ganun, ba't ako wala? Gagalingan ko pa. Magtatrabaho pa ako para makuha ko yung wala ako. So there is an enormous psychological and social pressure on work to be fulfilled. For some, it's not money related anymore. It's value, it's identity. Your identity is attached to your position. Okay, I am the CEO. Why are you talking to me like that? Don't you know that I'm the CEO of Emong's Pangdisal? Di ba parang gano'n?
And your identity is okay, we want that VP, exec, title, whatever, and there's pressure, like what I've said. So all of these are contributing why we are restless at work. And again, the idea is, tatrabaho na ako, iiwanan ko yung pamilya ko, probably mag-abroad. Sandali lang naman. Basta lang makuha kong maging mayaman, makakain, bili namin bahay namin. Free. So, in one word, what is rest we think? Rest we think is an escape. Kaya nga, may mga maliliit, what I call pocket rests. Di ba? Na kahit 3 days, pagod na pagod ako. Ang idea natin, pag pagod tayo, 3 days, magbora nga ako. Magsisplurge ako ng money doon, feeling mayaman, kakainin ko lahat ng gusto ko, right? And I can do what I want. Only to find out, pag uwi mo, mas pagod ka pa. Di ba? Pag uwi mo, nagbagyo kayo nun. Sarap nagbagyo. Again, doing that, an escape from whatever it is. Escape muna ako dyan sa boss kong visit, ganyan, ganyan, ganyan. Pagbalik mo, mas pagod ka ba? And you don't know why. Ano ba nangyari? Nag-rest naman ako. Because this is not true rest, my friends. Rest is not an escape. For those who heard and yet rebelled. Sino ba tong mga narinig and yet nagre-rebelde? Was it not all those who left Egypt led by Moses? Eh dahil yung akong pakukulit na yon na naked ni Moses. And with whom was he provoked for 40 years? At sino ba to na araw akong pinaprovoke? What is not with those who sinned, whose bodies fell in the wilderness? And to whom did he swear that they would not enter his rest, but to those who were disobedient? So we see that they were unable to enter because of... Pakibasa nga po? So restlessness and kapagura, it's not just physical, mental, not just that you have so many in your plate right now. Not just that you have so many things that you're thinking. Not just the pressures of work. Ultimately, kaya tayo restless, it's because of unbelief. Restlessness equals unbelief. Bakit tayo nagkakaroon ng restlessness? When we worry instead of trust. Naku, tumasa naman yung vision. Paano kaya? Naku, nabuntis yung misis ko. Paano kaya? Isa lang yung napagplanungan namin. Naku, umuulan na naman. May mga pinapatuyo kang ngayon. Paano kaya? Ito legit talaga iniisip ko ngayon. Kasi umuulan na naman kasi maaraw na kanina. When we were instead of trust, okay? When we perform to earn blessings. Kailangan pakita ko sa boss ko na kahit may dextrose na ako, papasok ako. Aray ko. Hindi lang sa boss mo, pati kay Lord. We are acting like slaves, but you are a son and a daughter. When we ignore God's word and voice, naririnig mo naman si Lord eh. Alam niyo, minsan dami yung nagsasabi sa akin, basta paano niyo po nagagawa yung naririnig mo si Lord? Dugo, pero hindi ako naniniwala kung di mo naririnig si Lord. Naririnig mo si Lord, di mo lang, ayaw mo lang sundin. Naku, paano kaya nawalan ako ng trabaho? Naku, paano na kaya ako? Anak, look at the person. No, paano kaya nawawala kayo? Isang wala akong ipo, wala akong emergency fund. Look at the person. Naku, paano kaya? Oh, paano man hindi magiging restless? Kasi gusto ko po yung naririnig ko po si Lord. Sabi ko, may Bible naman, ba't tayo mabasa? Sa tingin mo, di ka kakausapin ni Lord sa Bible? Gusto ko po audible. Hindi audio Bible.
So we ignore the voice of the Lord. And when we think our situation is bigger than God. Pag mga sipon-sipon lang, kaya ni Lord. Pero pag cancer, hindi ko na kaya. Naku Lord, hindi na to kaya. Pag public school, kaya. Pag lasal, hindi natin kaya yun. Restlessness is unbelief. When we fail to believe the promises of God, kahit matulog ka pa ng 8 hours, paggising mo, pagod ka bang? Kung naka-experience na kayo gano'n, sige, matutulog na 8 hours, pagising mo, kapagod yung buhay. Wala din eh. Because we have a false idea of rest. Good news is that real rest is still available. Sino dito gusto mo to? Totoong kapahingahan galing kay Lord this morning. Task ka ba? Yung mga hindi nag-task Lord, hayaan mo silang mapagod. Ulit, hindi alam ko na. Basta kasi natutulog na, nare-rest na po ako. Nauna na. Okay, ulit. Sino dito gusto mo ng real rest? Yan. Third picture na. Yan, lahat na. Available ang real rest. Okay? Sabi ni Richard X. I love this. In our culture, work has become a god. It's the preeminent factor in organizing human life and establishing personal identities. It so dominates people's lives that there is little time for themselves or their families. The Sabbath is God's answer. It serves as a counterbalance, establishing the inalienable human right to rest. It is designed to protect us from the dangers of physical exhaustion, psychological stress, and the interpersonal alienation which result from idolization and over-identification with work. Wow, I wish I thought of that. I cannot say it more clearer and more profound than this. Si God, nagpahinga. Genesis chapter 2 verse 1 to 3. Thus the heavens and the earth were finished, and all the hosts of them. And on the seventh day, God finished his work that they had done, and he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. Okay, basic lang po to, basic. Napapagod ba si Lord? Ako po, napapagod. Si Lord napapagod ba? Ba't siya nagpahinga? Naubos ba yung powers ng day 6? Nahirapan akong gawin yung Saturn kasi may bilog-bilog pang ring-ring. Saka yung Jupiter, naku, pagkalang-laki, napagod ako, pahinga muna ako. No! He did not literally lift a finger. May ganong expression. He literally did not lift a finger. He was just using his voice. Let us. Okay, let there be light. Let there be planets. Let there be Shopee. But Shopee pala, no? Hindi, wala. Hanggang na siya trauma niya, pre. Hindi na pagod yun. So, tanong, ba't siya nagpahinga? Sabi ni Tansy Guthrie, God did not rest because he was tired. He rested so that those made in his image would share in his rest through worship. He rested so that he could turn Adam and Eve's attention from the creation to the Creator. In a sense, God was saying to Adam and Eve and all humanity, come and rest in who I am and what I have accomplished. Enjoy with me the goodness of all I have made. Kung hindi i-invento ni Lord ang Sabbath rest, Sunday, people will be overworking. God rested, in another book I've read, God rested not because he's exhausted, God rested because he's exhilarated or because he is excited. So siguro, ginawa ni Lord lahat, no? Binigay niya ng work sa Adam, di ba? Adam, pangalanan mo lahat ng hayop, tsaka management garden. Yes, boss! Okay? Adam, mali ka lang. Dali lang, tara muna, mag-fellowship muna tayo. Mamaya na lang, fellowship!
Nakaka-3,000 pa lang pinapangalanan ko, 125,000 yung papangalanan ko. Halika na, Adam, halika na. Tindahin ako, mga gagawin ko muna yung pinapagawa mo sa akin. Buti na lang nag-invento si Lord ng Sabbath rest. One day rest. Stop whatever you're doing and enjoy the Creator rather than the creation. Promise! Promise! Kung walang linggo, lahat tayo nagkatrabaho ko rin. Buti na lang yung mga kumpanya natin sumunod na kahit isang araw, tigil magpahinga, tigil magtrabaho. Actually, yung company ko po hindi, pasok po ako ngayon. Because that's on our own, we will work. Therefore, while the promise of entering His rest still stands, available pa daw. Okay? Available. Kailan? Today. Sabihin mo nga today. Today, do not harden your hearts. Huwag na raw matigas ang ulo. Huwag na raw matigas ang puso. Today, alam niyo bakit today? Anong araw ngayon? Yes, Sunday. Pero, ano tawag ngayon? Linggo, di ba na? Ayan na, may orange na eh. May orange na. Anong tawag ngayon? Okay, Sunday, today, di ba? Monday bukas. Tama? Pero kung bawa, nasa Monday tayo, anong tawag sa Monday? Today. Yun, guess nyo na. So, kailan daw tayo hindi titigasan ng puso? Basta today. Tomorrow, sige ba, bukas titigasan ko puso ko, tomorrow naman. Pero pag tomorrow na, today na yun. So, do not harden your hearts. Let us fear lest any of you should seem to have failed to reach it. For good news came to us just as to them, but the message they had heard did not benefit them. Look at this. Explain ko sa inyo to. Ganito to. Sabi ni Carmen once, Monday yun eh. Monday, Sabbath, di ba? Pahinga namin. Bigla pa naman nagtanong ng theological question. Mga Old Testament, sabi nila, lahat sila hindi saved. Hindi, saved sila. Some of them. Bakit? Hindi naman na-preach yung gospel sa kanila. And then, na-preach din yung gospel sa kanila. Paano? Sabi ko, in picture form. Sabi ko, ba't mo pinagkatrabaho? Of ko yun eh. Pinag-iisip mo. Sabi, ano yung sabihin mo ng picture form? Ayan, no? Ang linaw. For good news, Greek, evangelion, okay, euangelion, the good news, the gospel came to us just as to them. Yung gospel daw ay preached din sa kanila. What do you mean by that? In picture form. The gospel was preached to them in picture form. Ano ibig sabihin ng picture form, Pastor? Okay, isang example lang ha. Napakadami. Like what I said, Old Testaments, jigsaw puzzles yan, picture of what the gospel is. Example, Passover lang. Midnight, darating ang angel of death. At kung walang lamb of blood, blood of land, sa inyong mga pintuan, mamamatay ang pangalan nyo. Ha 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 ha! Walang tawa sa dulo. That's the gospel presented in picture form. Bakit? Dalawa lang naman choice eh. Maniniwala ka ba magda-doubt? Dalawa lang naman ha? Yun lang gagawin natin. Papahira natin yung lang. Kalokohan yun, tumakas tayo. And I'm sure there are Israelites probably na tumakas. Tumakas tayo, may oras pa! At may mga Egyptians na nakikichismis lang. At narinig lang. You know what I don't mean that? Naging Indiano. Puro si Indiano yung mga puro taste niya. Prato talaga yung mga I like the Israelites. They're doing this on their normal system. Let's do it. Let's do it. And I know that there are Egyptians who believed it. What is gospel? Believing in the word of the Lord in faith. Not by works.
So there's Egyptians that may paradise the blood on the doorpost, and they are saved. And there are Israelites who doubted. Ayun na naman si Moses, puro laktak-tak yun. They died. You understand? At ang dami pang picture form ng gospel in the Old Testament. For the gospel came to us just as to them, but the messenger did not benefit them. Walang kwenta. Bakit? Hindi sila naniwala eh. Because they were not united by faith with those who listen. For we who have believed enter that rest. Paano ka magkakaroon ng tunay na kapayapaan at tunay na kapangyarihan? Maniwala. Believed in faith so that we can enter that rest. So, as long as it's called today, meron tayong healthy fear and watchfulness. Ano yung winawatch mo? Yung puso mo. Binabagnayan mo. Lord, meron bang kahit minsan sa araw na to na nagdapak sa'yo, sorry. Paki-reset ako, Lord. Be transformed by the renewing of my mind. Paki-transform ako, Lord. Ulitan tayo bukas, Lord. Lord, sorry. Alam ko nagpipray ako ng cellphone, naiwan ng kapitbahay yung cellphone niya. Akala ko yun na. Sorry, Lord. Pero hindi ko pa rin susoli. So, chine-check natin every day, okay? Etong let us fear that we check our hearts. Meron kang holy fear na, Lord. Nagiging Israelita ba mo? Ayoko muna, Lord. Take care, brother, lest there be any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. But exhort one another every day as long as called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. You know why we're here? Kahit umuulan, thank you. Salamat. Pero para din sa'yo to. Kasi may kapatid ka dyan, makita mo pa lang, may encourage ka na. Today, let's encourage everyone to not drift away and to hold fast to the faith, to not let go. Huwag kang bibitaw, pre. O alam ko pagod ka alam ko pagod ka lang gumawa ng tama, bro. Alam kong pagod ka na ikaw lang yung mabait doon sa office mo, bro. Alam ko na pagod ka na ikaw lang yung faithful sa asawa mo, bro. Pero dahil today ngayon, encourage kita. I hope that we will do this as long as possible. Kanina, when I reached Victory Manila, a random person just approached me and said, Pastor, I want to pray for you that you will not be fraud. Because all of us ay may nagdadaanan. All of us ay may kinakapanguran. Tama ba? So let's encourage one another. Kailangan, ngayon lang naman, today. Bukas pwede mo siyang i-encourage. Okay? Pero bukas, today ulit yun. And we will encourage one another as long as called today. Since therefore, it remains for some to enter it, and those who formerly received the good news failed to enter because of disobedience, again, he appoints a certain day today, saying through David, so as long afterward in the words already quoted, today, if you hear his voice, do not harden your heart. Thinking dito, Sabbath is more than just a once a week thing. Gagawin natin yan, no? Make sure that at least once a day, once a week, meron tayong araw na, okay, I will not worry about my finances. I will not worry about my work. I will not worry about my children. Ikaw lang ko. Gawin natin yan. Okay? Pero it's very clear here that God appointed a new Sabbath
Not just tuwing Sunday, but the new Sabbath day is today. So pray, bukas, bulatin mo yung boss mo, huwag kang pumasok. Bulatin mo, di ba? Tapos pag chinag ka niya, ba't di ka pumasok? Anong araw po ba ngayon? Ganun, ganyan yung ginawa ko. Anong araw po ba ngayon? Monday, hindi. Ano pang tawag? Today. O, kita nyo na, sir. Sabi po ng pastor namin, magpahinga po kami. Wag, pumasok ka. Pero the Hebrews is saying an ongoing rest with the Lord, an ongoing rest, enjoying His creation, and enjoying the Creator, even if may dala ka pa. Kahit mabigat pa yung dala mo, pre, pagkasama mo ang Lord, nakakapahinga ka. So today, we obey the voice of God with faith and obedience. Maririnig mo naman si Lord, John 10:10. My sheep, they know my voice. They listen to me. Tingnan mo katabi mo, mukha pa ng sheep o mukhang goat? Kung goat yan, pre, hindi yan kay Lord. Kaya pala hindi niya naririnig si Lord. Eh, kambing pa na yan eh. Pero kung ikaw ay nasa Lord, maririnig mo naman siya eh. Maririnig mo naman siya eh. Anak, akong bahala sa mortgage mo sa kotse. Akong bahala. Eh, Lord, hindi na. Kailangan diskarte yan. Kailangan gawa ng paraan. Kasi ako ba, sa Thursday, bibigyan ko tayo. Thursday! Matigas na yung puso mo. Anak, okay lang. Mag-anak ka pa ng isa pa. One testimony from a couple. They heard the preaching something like this. And for so many years, they were so afraid na mag-anak pa ng isa pa. Because the world has their own voice. Bakit? Yung mundo kasi parang, alam niyo ba magkano ang gastos ng isang bata pag lumaki yan, may calculation pa yun, binapag niyo pa sa TikTok, di ba? Pag next college yan, kailangan mo na mga 3 million para ka So ngayon takot ka na. Eh sabi naman sa inyo, Lord, children are a heritage from the Lord, like arrows, like an arrow. He's full of quiver. Blessed is the man who's full. Saan ka maniniwala? Sa Bible o sa mundo? So this couple, they heard, amazing. This couple, they heard the word, something like this. Tapos, nagtitingin daw sila mag-asawa kasi alam na nila, sinasabi nila sa kanila, magtiwala sila sa Lord. Huwag silang matakot. And you know what? Nung gabing yon, parang they just offered it to the Lord and they had an intimate time. Ngayon, buntis. And they were thanking the Lord. They were thanking me, Pastor, thank you po. Thank you po sa word ni Lord. Today, if you eat. Eh kasi ang narinig mo lagi, how can I give you alone? Ako yun, kasi yung kapitbahay namin kanta ng kanta. May video okay doon, okay pa, nagka-quiet time ka po. Ako nga hindi makapag-alone dahil kakakanta mo dyan. I encourage you. Minsan kasi ba nagpa-pray tayo? Kung ikaw lang nagsasalita, di ba? Lord, nga pala, wisig nga pa, bukok yung bye-bye. Hindi alam, may sabihin pa ako sa'yo mo. Wala. I encourage you that there will be times of quiet. Ganyan ka lang. Listen to the voice of God. Basta ka ng kaya ko. Because He has always something to say. And if you hear that voice, do not harden your hearts. Eh, mali siguro. Get away from me, Satan. Get away. That rest ultimately can be found in Jesus. I love this though. For if Joshua had given them rest, God would not have spoken of another day.
Again, ulit lang, no? Ang idea natin ng kapahingahan ay yung mayaman na tayo, may sarili tayong lugar, bumakain tayo. Eh, gano'n na nga yung mga sa Israelites. Meron na sila. Napaka-ganda ng lupa, yung binigay sa kanilang lupa ni Lord, flowing with milk and honey. They really have everything there. Nung nagpunta po kami sa Israel, grabe po talaga yung mga prutas doon. Hindi ko alam, for some reason, ang lalaki, yung lansones doon. Sobra. So they really have everything, but the writer of Hebrews said, kung yun ang kapahingahan, at kung Joshua ay nadala sila sa kapahingahan, eh di hindi na sana sinabi ni Lord na may iba pang araw ng pahinga. So, si Moses failed them into leading into the promised land. O kasi napikon na si Moses eh. Paano hindi pumipikon si Moses? Nakakapikon naman talaga. So si Moses, hindi na rin nakapasok. Kasi hindi ka na makakapasok. Oo, isang beses lang ako magkakuli. Tingnan mo na lang, hindi ka na makapasok si Joshua na. Si Joshua. Si Joshua led them inside, defeated the Canaanites. Jericho wall fell down. Kasama si Humpty Dumpty. But, that's still not the ultimate rest. Because the greater rest, and the greater Moses, and the greater Joshua leads us to a better Sabbath. The ultimate Jesus leads us into a new Exodus. Dahil sa sacrifice si Jesus, He leads us into a new Exodus. Anong Exodus? From disobedience, from disbelief, to faith, and therefore ultimate rest. Huwag tayong huwag tayong pambira naman. May pillar of fire na dyan, di ba? Tapos dumating yung mga kawal ng Pharaoh, di ba? Mother, di na naman kami dito para patayin. Wala ibang mga simentero sa Egypto. Meron ng fire dyan, hindi ka pa nagtiwala, nakikita mo lang may fire. Tapos hinati lang ni Lord yung dagat, masaya na naman sila. There can be miracle. Tapos pagtawid, Mother, wala na kaming makain. Bakit mo mapakain? Pambiya, ulit. Kaya sabi ni Lord, dahil sa katigasan ng ulo mo, hindi ka makakapagpahinga. Jesus leads us into this rest. So then, there remains a Sabbath rest for the people of God. For whoever has entered God's rest and has also rested from His works as God did from His. Yung rest na gusto ni Lord sa atin, katulad ng rest ni God as He rested in creation. Ano yung sabihin nun? Number one, completion. You know that you have served the purpose of God. Alam mo yun? And our serve team, alam ko na nararamdaman niyo yun. Alam ko yun. Because I feel the same way. Alam mo yung pagod ka, dahil mong ginawa, dahil mong disciple, dahil mong nagbuhat ka ng speaker, yung talagang pagod ka, pero paghiga mo nakangiti ka, ay nga na selfie ka today. Tulog ka na, hindi ka nag-toothbrush. Pero okay lang, kasi completion eh. Yun yung gusto natin. Yung kahit na pagod ka physically, rested yung spirit mo. Kaya ini-invite ko ulit kayo mag-serve team. Ayoko dyan, makakapagod. Ano gusto mo? Serve team na nakaupo? It speaks of an ongoing rest. Hindi lang once a week, but every day, you're rested in the presence of the Lord. Ito pinaka-importante, having peace with God. Na hindi ka kaaway ng Diyos.
Na alam mong hindi mo kailangan trabahuhin para i-bless ka niya. And a qualitative idea of life in harmony with God. Quality, zoe. It does not speak about how many money you have. But this peace with the Lord. So kung summarize ko yan, ano yung rest na gusto ni Lord? Number one, that Sabbath rest. As long as it's called today. So araw-araw po ang Sabbath rest. Salvation rest. Ibig sabihin, nakakapahinga ka kasi alam mo, hindi ikaw yung sinabihan ni Lord na, hindi ka makakapahinga! Alam mo, balitain ni Lord. And ultimately, the eschatological rest. Alam niyo, I believe, pagdating sa langit, may trabaho pala. Kung gusto niyo na yun, huwag ko lang play ako pa rin ako. Hindi. Kasi before sin, may trabaho si Adan. Pre-sin. I believe in heaven, we have work. I don't know what it is, I don't know how it looks like, but I believe so that we will do something for God. I believe yun pa rin. To be fruitful, to and multiply, to take dominion. Kasi yun yung gusto niya eh. Pero itong trabaho na to, ay may kapahingahan. Again, kahit ang bigat-bigat ng binubuhat mo, figuratively and literally, nakangiti ka. Why? You just know what you're doing to benefit the Lord. Can we all stand up today? Close your eyes. Huwag mo nga isipin yung katabi mo. Or huwag mo nga isipin yung whatever it is bound. Real rest is available today. But it's not automatic. I'm showing you the door. You have to enter it. You have to let go of unbelief. And if you are tired today, yung iba, pagod na sa baha. Parang, ay, ganito na lang palagi. Tapos, sasabihin, masanay na daw sa baha. Ano ba yun? Yung iba pagod nang gumawa ng tama, pagod nang manindigan, pagod na keep himself or herself pure as a young adult. Yung iba pagod nang mag-try negosyo kasi parang lagi na lang mali. Yung iba pagod nang mag-lead ng victory group kasi parang wala namang result. Iba pagod nang mag-provide as a father. Pagod na. Dalawa na nga yung trabaho mo, and yet it feels like it's not enough. Yung mga moms pagod na to be always just in the house with all of the children. Whatever it is that you're tired of, Jesus offers real rest. It says here, Matthew 11:28, sabi niya, are you tired? Are you burned out? Come to me. Get away with me, and you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me,
and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me, and you learn to live freely and lightly. I just want to experience rest. Kung restlessness ay unbelief, therefore rest equals trust. Trust in the Lord with all of your heart. Do not lean on your own understanding. In all your ways. Acknowledge Him, and He will make your paths straight. Praise you, God. Perfect submission. All is our prayer. I know the author of tomorrow has ordered my steps. This is my story, and this is my song, praising my risen King and Savior all the day long. As I trust in God, my Savior, the one who will never fail.
Yes, I trust in God. I want to sing one more time. Oh Lord, oh, I trust in God. He will never fail.